Eto, ito yung laki ng tubo. Bali, ang purpose nito kaya may kaltas yan ay flat ang ibabaw. Pag nilagay na rin sa... At mapagpalang araw mga installer, magtutuloy-tuloy na ulit tayo. Kinakalas na namin yung forma na liso. Ito, natanggal na natin. Yan yung resulta ng buhos natin. Tatabunan na namin yan. Kinakalas lang tong isa sa kabila. Ayan. Bali yung mga sentro niya na alambre lang tinatanggal namin ngayon. Yung kasama natin, walang duty. Maluwan tang gawin ng poste na bilog gamit ang liso. Hindi na tayo mga kailangan ng kahoy at naibagay pa natin sa poste natin na tubo. GI din yan. At nagpapaputol na rin ako ng tubular pang parlins. Yung isang intiro pinaputulan ko na ng 8 feet. Para may gagamitin na nating tungtungan yung iba. Dahil yung mga ginawa natin kahapon na may mga kaltas na yan, ilalagay na natin sa taas. Bali nakahang kasi yan, nasa 13 feet ang hang. Kabilaan. At may pa good morning na nasa 4 feet. Yan, silipin na lang natin uli mamaya pagka nakalas. So, hintayin na natin makalas to. Makita natin ang resulta ng buhos natin, baka ampaw. Ay, isa pa, Pedro, isa pa. Isa pa sa ilalim yun. At tatabunan na yung mga hukay para makagalaw na tayo ng maayos dito. At yan ang mga ka-installer, naglagay na tayo ng tungtungan natin. Dahil nga nakahang itong gagawin natin, nilatagan na natin ang tungtungan yan. Para safety tayo gumawa. At ito na mga ka-installer at manananghalian na muna kami. Ito yung nagawa namin ngayon. Ayan. Sa ilalim na tabunan na natin na baklas yung forma. At nailagay na natin yung pinaka rafter niya, pagbo. Yan. Yan yung sa pinaka poste. Naka good morning, nailagay na natin yun sa dulo, pababa. Nasa 35 cm ang slope. At nilagyan lang natin ng tukod dito na libelado. Dahil ito ay nakahang. Medyo mahaba yung hang niya. Naglagay rin tayo ng maayos na tungtungan. Yan, ito yung harap. Nilagyan natin ng salo. At nag-uumpisa na rin kami maglagay ng parlins ng magkaltas. Ito yung laki ng tubo. Bali, ang purpose nito kaya may kaltas yan ay flat ang ibabaw. Pag nilagay na ron sa ating pagbo at ipapatong dyan yung polycarbonate, maaaring mamaya makakapaglagay na tayo ng mga parlins. Ayan, at tayo mamanang halian muna.
At nakapaglagay na nga tayo ng purlins o tayo mga installer. Ito, sa laylayan at sa bandang taas. Yan. Tayo na tayo ng paglalagay. Bali, magkakaroon tayo ng spacing na 31.75 bawat isang purlins. Nakaltas na rin ulit dito. Yan o. At magpapatuloy na ulit tayo sa ating ginagawa. At eto na nga mga ka-installer, hapon na naman, uwian na naman. Ito yung nangyari namin ngayong hapon. Ngayong maghapon nakakapaglagay na tayo ng ilang purlins. 2, 4, 6, 8, 9. Meron na tayong 9, bali 10. 10 na purlins. Yan. Bali ang pagkakagawa namin dyan ay nakakaltas sa tubo. Yung mga purlins. Kaya medyo matagal-tagal. Dahil ang ilalagay natin dyan ay polycarbonate, kailangan nakaplat. Yung gusto ng mayari, nakaplat sa pinakapagbo natin. So bale, ito yung ginawa natin ngayong maghapon. Natanggal na yung forma dyan, tapos natambakan. Nakapaglagay rin ng scaffold. Nakapag-layout na yan. At nailagay na natin itong mga main truss, yung pagbo. Ayan. Itong 390, 3.9 meters at saka itong 3 feet dito sa likod. Ayan, bali lang, yan lang yung magiging paa ang ating ginagawang pasilungan na to, na yari sa tubo at tubular. Ang bubong ay polycarbonate. Ito yung isang poste nya, yan yung ating wineldingan na. Hindi ko alam kung pasado na yung welding natin sa mga expert. Ito naman sa kabila, yung kabilang poste. At itutuloy na lang natin bukas yung iba pang mga gawain. At medyo hapon na nga. Hahapon na ang mga manok. At mag-iimis-imis na lang muna kami dito.